ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, sinabi ko na I will protect you. I will, ako ang managot sila. I will continue to serve my country. Salamat. Nakakasawa na talaga ang maging Pilipino sa bayang lugar ng pinakamaduming politiko. Hindi mo alam kung sino ang tunay na kalaban, yung pangulong gumawa ng tama ba ang parusahan o dapat kayong inaabuso ang kapangyarihan. Mga sakim at magnanakaw sa kaban ng bayan, ginagawang mangmangang lahat ng mamamayan. Sunod-sunuran na sa ibang lahi, tama pa ba yan? Meron bang naging pangulong hindi pa nakakasuhan? Pag natapos na ang termino, laging may kasalanan. Di ba wala kasi sa Pilipinas lang ganon ang nagparanas lang ng pagbabago. Si Tatay Digong kasalanan ng iba pero siya lamang ang umako. Para sa mga pulis tinupad niya kanyang pangako. Gawin niyo ang trabaho niyo, siya ang mananagot. Hanggang sa huli ay pinagtanggol niya pa rin kayo. Pagmamahal niya sa bayan, bukod tanging totoo, siya lang may malasakit sa bansa na naging pangulo. Katahimikan ang gusto para lang ligtas kayo. Pag may mga adik na namatay, siya sisisihin nyo. Yung kaisa-isang dapat kakampi nating mahihina, ipinagkalulong sa ibang lahi ng ating kapwa. Pakatatag ka lang para sa amin, Tatay Digong. Ikaw pa rin ang pinakaama ng bayan mo ngayon. Hinahanap ng kanyang mga magulang. Sa loob ng isang maletang nasa ilog. Isang maleta lamang, maletang nasa ilog. Ako'y isang batang babae, 16 na taong gulang. Masipag sa paaralan at mabuti sa mga magulang. Pala kaibigan, yan ang gusto nila sa akin. Matulungin sa kaibigan at ako ay masiyahin. Pebrero 7, meron tumawag sa akin na isang kaibigan. Nakikiusap siya sa akin na puntahan ko daw siya at tulungan. Dali-dali akong nagpaalam kahit na 10 oras na ng gabi. Yun na pala ang aking huling araw na hindi ako makakauwi. Agad nagtungo ako at di nag-alinlangan sa kung ano ang mangyayari. Nakalipas na ang ilang oras, wala silang natanggap na mensahe. Nag-aalala na si mama, anak pakiusap uwi na. Hanggang may nagbalitang wala ka ng buhay na nasa loob ng maleta. Di ako makapaniwala ang ating anak, ganito ang kinahantungan. Sino nga ba ang may sala, mga walang awa? Sino ang may kagagawan? Huling paalam mo na pala to, anak, ano ba ang nangyari sa'yo? 1 linggo ka namin pinaghahanap, wala nang buhay ang pagbabalik mo. Anak, patawad kung hindi man lang kita nailigtas tong mga oras. Grabe ang takot mo na dinanas at pinipilit mo na makatakas. Pero pinapangako ko sa'yo na makakamit natin ang ustisya. At kung nasaan ka man ngayon, sa laban palagi mo kaming kasama. Ako si Diyos, 15 taong gulang. Panganay ako na anak ng aking mga magulang. Ako'y isang kuya sa aming magkakapatid. Gusto ko sanang ipamahagi ang aking kwento at marinig. Kaya isang araw, kami ay nagkayayaan ng aking mga kaibigan na pumunta sa paliguan. Kaya agad ako na nagpaalam sa aking mga magulang. Pupunta kami ng pulo dahil meron kaming dula-dulaan. Dilingid sa aking kaalaman, yun na pala ang aking huling araw. Huli kong mga sandali bago ako mawala at pumanaw. Agad sila nagtalo na sa ilog. Bigla akong nakaramdam ng takot nung sinubukan naming tumawid. Doon na nagsimula aking bangungo. Nilamon ako kaagaran ng tubig. Sinubukan nila akong iligtas, ngunit hindi na rin nila kinaya. Ito na nga ba ang aking wakas? Habang sumisigaw ako ng tulong, halos mawalan na ako ng pag-asa. Patawad po aking ina, hindi ko na mo talaga kinaya. Tuluyan ka nang nawala, aking anak, nasaan ka na ba? Kaarawan iyon ng iyong ama. Aming anak, magpakita ka na. Tanggap ka namin at kung ano man ang maging kalagayan mo ngayon. Basta sa amin umuwi ka lang, kahit sa huling pagkakataon.
kahit sabihin ko mamatay na siya o ano, tatanggapin pa rin namin siya.